Good morning. Ito yung version natin na kung saan mas mahaba-haba tayong meditate ng Word of God. And we will try na every morning, Saturday morning, magkaroon tayo ng devotion sa Word na kung saan we will study the Bible longer and through which ay makakapag-meditate tayo ng mas mahaba-haba. No? So, magbasa tayo ng Word. At ang word na babasahin natin ngayon is found dun sa Psalm 103. Dali lang, ipasok ko lang siya dito sa screen for us to see and be able to read. Yan, nasan nga ba yan? Here. Okay. Ito yung ating verse or verses for the day. Ang ating verse to read ay found dito sa Psalm 103 verses 2 hanggang 5. Ganito po ang sabi. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Ito na yung mga good things na sinasabi. Sa 3, He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things. My youth is renewed like the eagles. Napakaganda nitong mga talata na ito at napakahalaga na maunawaan natin, no, na ang salita ng Panginoon ay buhay para sa atin na mga naniniwala sa Diyos. So tayo manalangin. Father, in the name of Jesus, thank you for this morning. Salamat sa iyo dahil kasama ka namin palagi. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Father, we pray, God, na right now, ikaw ang magbigay sa amin, Panginoon, ng salita na kailangan namin, Lord, para maging kagalingan sa aming laman, sa aming kaluluwa, isipan, kagalingan sa lahat ng parte ng aming katawan na nangangailangan. At ganun din, Panginoon, mas magkaroon kami ng salita mo, Panginoon, na magagamit namin para, Lord, maging gamot, Lord, sa aming sa kahit anuman naming mga pangangailangan. Inaangkin namin ang masagana mong pagpapala. Inaangkin namin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Napakaganda na maunawaan natin itong mga talata na to dahil itong mga talata na to ay buhay para sa atin. Una natin tingnan yung verse 2, no? Sabi doon, that all that I am, praise the Lord. Actually, sa ibang translation, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Yung sinasabi niya rito na inuutusan mo yung kaluluwa mo, yung lahat sa iyo, no? Yung ikaw, inuutusan mo yung sarili mo na purihin mo ang Panginoon. Na kahit na anong mga pangyayari sa buhay mo, anuman yung pinagdadaanan mo, napakahalaga na na maunawaan mo na karapat-dapat purihin ng Panginoon. At ang pagpupuri sa Panginoon ay mahalaga hindi dahil nararamdaman natin na magpuri sa Panginoon, bagaman maganda yun, na we feel like praising the Lord. Bagkus ang pagpupuri sa Panginoon ay bagay na kung saan inuutusan natin ang ating mga sarili na i-recognize natin kung sino ang Panginoon regardless of what we feel, kahit ano ang ating nararamdaman, kahit ano ang ating sitwasyon. Dahil kapag pinupuri natin ang Panginoon, lumalaki siya sa ating paningin, lumalaki siya sa ating isipan, mas nagiging malaki siya sa ating mga problema, no? At yun yung benepisyo. Kaya nga napakahalaga na laging nagpupuri sa Panginoon. Laging tinataas ang pangalan ng Panginoong Hesus at hindi yung ating mga kasalanan, ating pagkukulang, ating mga problema.
ang itinataas at pinalalaki sa ating puso't isipan at lumalabas dapat sa ating mga bibig ay kung gaano kalaki ang Panginoon. Kaya nga dito sa talata na 'to, "Let all that I am," lahat sa akin, purihin mo ang Panginoon. Ang sabi dun sa susunod, "May I never forget the good things He does for me." Napakahalaga na alalahanin natin palagi yung mga magagandang mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Meron ba siyang ginawa na di maganda sa atin? Wala. Ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon ay pawang magaganda lang. Sabi sa Jeremiah 33 sa 29 ano ba nga Jeremiah 29, 29:11 if I'm not mistaken, 'no? Dun sa, "I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you." 'No, tama ba? Jeremiah 29:11, 'no? Plans to give you hope and a future. Hindi, walang iniisip na pangit ang Panginoon sa atin, pawang magaganda lamang, 'no? Wala siyang, intensyon na saktan tayo, hindi siya source ng ating mga pinagdadaanang mga pangit sa buhay. Tanging ang source lang ng mga kagandahan, pagpapala, at sa ibabaw pa ng mga pagpapala ay ang Panginoon. At, napakahalaga na 'yun ang mga unahin natin, 'no? 'Yun ang palakihin natin, alalahanin natin ang mga kabutihan ng Panginoon sa atin. At kapag inaalala natin yung mga magagandang ginawa ng Panginoon sa atin, nagkakaroon ito ng benepisyo sa ating mga katawan. Nagkakaroon tayo ng lalong pag-asa sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng talata na 'to, "Forget not all His benefits, all the good things that He has done and He will do and He is doing in our lives." Sabi sa verse 3, "He forgives all my sins." No, hindi hindi ka hindi ka walang, He forgives all your sins, walang kasalanan ang Panginoon na hindi pinatawad sa atin. He forgives all our sins by the blood of the Lord Jesus Christ. Sabi ni John the Baptist, sabi sa John 1:29, "The blood of the Lord Jesus Christ has taken away the sin of the world, the sins of the world." Yung dugo ng Panginoong Hesus ay higit pa sa pinakamabisang sabon na makapagtatanggal ng kung anumang mga kasalanan natin. At kung gumagana ang dugo ng Panginoon, hindi dapat tayo iisip na yung kasalanan natin ay nagkakaroon pa ng epekto sa Diyos, na parang naaapektuhan pa ang Diyos dahil sa mga palpak na ginagawa sa buhay natin. No. Ang sabi ng talata na 'to, "He forgives all my sins." This is pre-cross, 'no? Pre-cross, bago pa yung pagkapako ng Panginoon do'n sa krus. Pero dapat nating maunawaan na nung pinako ang Panginoong Hesus dun sa krus, natigis ang kanyang dugo, yung kanyang dugo ay sapat-sapat ang kapangyarihan na linisin ang kasalanan in the past, linisin ang kasalanan in the present, at malinis ang kasalanan in the future. The blood of the Lord Jesus Christ has all the power to cleanse us from all our sins. Gano'n makapangyarihan 'yun. At kaya nga yung sinasabi dito na He forgives all my sins, He means all. Walang naliban, lahat pinatawad. Ang maganda rito ito, "And heals all my diseases." Nilinis niya lahat ng ating mga or pinagaling niya lahat ng ating mga sakit. Kaya nga ang kailangan na lang natin is paniwalaan. 1 Peter chapter 2 verse 24, "By His stripes," past tense ang ginamit do'n, "we were healed." 2,000 years ago, the stripes of the Lord Jesus Christ, no, brought us healing. Yung bawat latay, ang totoo, hindi naman kinakailangan na latayan pa ang Panginoong Hesus, eh. Ang totoo, hindi naman kinakailangan sa pag-aalay niya, hindi kinakailangan kasi ang sacrifice ng Panginoong Hesus ay, pinapakita sa Old Testament ng
pagpatay sa tupa na walang bahid dungis at iaalay doon sa templo. Yun yung picture ni Jesus Christ in the Old Testament. At yung tupa na yun, hindi naman sinasaktan yun eh. Hindi naman yung nilalatayan bago ilagay doon sa altar o bago patayin eh. Pero alam natin si Jesus yun kasi pinatunayan yun ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God," John 1:29, "who takes away the sins of the world." The Lamb of God. Alam natin na yung tupa na yun ay si Jesus. At yung tupa na yun, nung, nung inaalay iyon doon sa lumang tipan, hindi yun sinasaktan, hindi yun pinapahirapan. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus bilang totoong alay para tayo matubos sa ating mga kasalanan, bago siya dalhin dun sa altar ng pag-aalay dun sa krus ng Kalbaryo, hinampas mo na siya, pinahirapan, sinuntok, hinila yung balba, sinabunutan, lahat ginawang paghihirap sa kanya na kung saan sa sobrang tindi ng pagpapahirap sa Panginoon, nagkaluray-luray yung kanyang katawan. Bakit kinakailangan pa na magkaluray-luray pa ang katawan ng Panginoon doon sa krus? Bakit? Para sa kagalingan ng lahat ng ating mga sakit. Kaya nga, pag titingnan mo yung krus, tingnan mo yung krus na kagalingan mo sa iyong mga sakit. Kung meron kang mga sakit ngayon, isipin mo, imagine mo yung krus ng Panginoon, nandun yung sakit mo. Bakit? Binayaran niya yun. Sabi sa 4, He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay buhay naman para sa atin. Siya ang namatay para tayong mga maniniwala sa Kanya ay mabuhay. Para tayo na dapat na parusahan, dapat na hindi kaibig-ibig, dapat na makondem, dapat na ma-reject, tayo yung tanggapin. Tayo yung pagpalain para mas maranasan natin kung gaanong mapagmahal ang Panginoon sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Nagbinigay niya si Jesus bilang kapalit, pantubos, para tayo ay matubos mula sa kamatayan. Sabi sa 5, He fills my life with good things. My youth is renewed like the eagles. Ganyang kabuti ang Panginoon sa atin. Ganyan niya tayo kamahal. Kaya nga, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Hindi dahil, huwag niyong isipin na sa iyong mga kasalanan ay nalalayo ka sa Panginoon. Ikaw lang nag-iisip niyan. Nilapit na nga ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nagkatawang tao si Jesus para malapit sa atin, maging kagaya natin, para siya na anak ng Diyos. Pag naniwala tayo sa Kanya, tayo ay ituturing na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung meron kang dinadanas ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo at gusto mong lumapit sa Panginoon, tara, mag-pray tayo. Lumapit ka sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo at sinasabi ko sa iyo, may magandang plano ang Panginoon sa iyo. May nais siya na magandang disenyo sa buhay mo na mai-manifest mo sa mundo na to. Kailangan mo si Jesus at mahal na mahal ka niya. Tayo manalangin. Father God, salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat sa presensya mo, salamat sa salita mo. Panginoon, ang mga salita ko ay kulang, pero ang paliwanag mo ay husto at sobra pa. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa nakikinig ngayon at naniniwala at nagnanais na malapit sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita, abutin mo sila. Kung meron silang sakit, may pinagdadaanan sila mentally, emotionally, physically. Lord, kung may mga sakit sila right now, in the name of Jesus, hipuin mo ang kanilang mga kasukasuan. Hipuin mo ang kanilang mga kalamnan. Bawat mga bagay na sumasakit sa kanila, we cancel it in the name of Jesus. By stripes, Lord, we were healed. And right now, we release your power over their bodies. We release the healing touch of the Lord Jesus. At sabi mo, Panginoon, tanggapin namin, paniwalaan, angkinin
na totoo ang iyong salita. At kung ano man yung aming tatanggapin at aangkinin at paniniwalaan, papangyarihin mo ito sa aming mga buhay. Kaya Lord, I release your healing touch. I release your restoring power. I release the love of Jesus. Natanggapin nila ngayon. Maangkin nila sa kanilang buhay dahil nagmamahal ka sa bawat isa. Nagmamahal ka sa bawat isa. Wala kang pinatatangi. Lahat ng naniniwala, tinatanggap mo. Kaya right now, Lord, manifest yourself in them. Show them how strong you are, Lord Jesus Christ. At naniniwala ako, meron ka ng ginawa sa kanilang buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya nga kung ngayon, mga kapatid, ay nahipo kayo at meron kayong gustong ipatotoo, merong ginawa ang Panginoon sa inyo, no, sa buhay ninyo, ay huwag kayong mag-atubili na mag-send ng message, no, at magsabi ng ano ng ginawa ng Panginoon dahil yung patotoo mo ay kagalingan din at pagpapagbibigay ng pag-asa dun sa mga tao na nangangailangan ng Jesus sa kanilang buhay. God bless.